community admins group chat. Halina po kayo sa ating night live devotion. All time na po. Kayo na po mag-i-start na kasama si Pastor Jeremy. Hintayin po namin kayo mga admin sa ating YouTube channel. Ano na host? Magandang gabi sa ating lahat. Ayun, kumusta po ang lahat sa isang maulan na gabi, no? Sa ating panahon ngayon na talaga namang napaka daming pagsubok. Laging maraming pagsubok na ating hinaharap or nahaharap, no? Sa bawat oras, sa bawat panahon ng buhay natin. But still, God is good kasi nakapagpatuloy pa rin tayo sa ating gawain, ang ating gawain ng The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. And once again, welcome sa ating live stream ngayong gabi. Paki-like, paki-share ang ating live stream upang marami pa tayong mga kapatiran na maabot sa ating programa na ito na kung saan atin na namang maririnig ang banal na salita ng Diyos na dadalhin ng ating kapatid na kasama po natin ngayong gabi. Ayun. So maraming salamat sa Diyos at bagamat sa maraming mga lagi natin nahaharap na struggle, patuloy po tayong matatag, matibay, at nawa, patuloy po tayong laging hindi manawa sa paglingkod sa Diyos at lalong-lalo na sa ating sarili, na kailangan nating patatagin dahil ang dami na pong mga pangyayari ngayon na kailangan po nating ilapit sa Diyos, no? Wala pong ibang makakapag-resolve ng mga pangyayari sa ating kapaligiran ngayon, sa ating panahon, kundi ang Diyos lamang. Okay? So tayo po ay mag-uumpisa na sa ating gawain. Dadako na po tayo.
sa ating gawain na ito, ang The Blind Unity Night Live Devotion. So sa mga nandiyan dyan, sa ating YouTube channel, paki-like, paki-share ang live stream na ito. At syempre, sa ating mga hindi pa subscriber, paki-click ang ating subscription button and of course, notification bell icon upang updated kayo sa ating mga bagong content na ating laging ilalabas, especially itong ating night live devotion tuwing Webes, alas 8 ng gabi. Okay, so sa ating Facebook page naman, sa mga hindi pa natin followers, please follow sa aming Facebook page ng The Blind Unity. At nais ko rin pong hindi ko na ilagay sa comment section, no? Kasi nga po, ang dami ko, ang dami ko kasing asikaso, no? So, hindi ko na ilagay ang Valley of Praise sa ating comment section, but still, paki-subscribe po ang Valley of Praise. So, matapos naman po itong live stream mamaya, ilalagay ko po ito sa comment section ang kanilang link. Ayun, para sundan niyo po ang mga religious activity ng Valley of Praise. Meron din po silang Facebook page. And praise God at ang followers ng Valley of Praise, ako po natutuwa at umabot na sa almost 300. Ayun, praise God. Paki-invite lang po natin guys ang ating mga friends, no, para po mas dumami pa ang makapakinig sa salita ng Diyos. Okay? So tayo po idadako na sa ating gawain ang ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. Bago pa man ang ating Night Live Devotion Introduction, nais ko pong ipakilala, no, ang ating tagapanguna na siya po ang manguna ngayong gabi. Walang iba kung hindi ang aking kabiyak, Roel Colliantes, ang chairman ng The Blind Unity. Yan, magandang gabi po sa ating lahat na mga naandito sa YouTube channel ng The Blind Unity at sa mga naandyan po ay manatili lang pong nakasibaybay dahil po napakahalagang bagay na tayo po makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Yes. Yes, tama yan. Mahal. Ayun. So, i-acknowledge din po natin ang presence ng ating tagapagbahagi, paghatid ng banal na salita ng Diyos. None other than Pastor Jervin Enriquez. Hi, Pastor! Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay ng ating The Blind Unity Night Live Devotion. At hello po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ayun. So narinig niyo na po mga kapatid, ang aking mga nagagwapuhang mga kasama dito sa taas, no? Purihin ng Diyos sa buhay ng mga kasama ko at sa ating mga kasama dyan sa YouTube channel. Ayun, sa mga nag-tune in, and thank you so much po for tuning in. Huwag po kayong umalis dahil para sama-sama nating matanggap ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Okay? So, let's start sa ating The Blind Unity Devotion Introduction. Mukhang nandito kayong audio. Wala eh. Wala po yung May problema dun sa audio.
Pero narinig niyo ako? Oo, nadidinig ka nga. Yung audio mo wala. Yung audio Ay. na iyong sounds. Kaya hindi ka makapag ano kasi yung ano mo, yung ginagamit mong lagyan. Sandali ha. Sandali. Ayan po. Di, bakit kasi nga kayo sa pastor ay ba't ganun? Wait lang. Oh my God. Sensya na po, pastor ha. Wait lang. Okay lang po. Sige po, take time po. Mag-ano ko ng music kung narinig na. Sabihin. Meron na? wala. Wala pa din. Ano nangyayari dito? Oh my God. Sa sound card, may problema yan. Yung sound card. Dali, pagpalitin ko nga yung wire. Ayun, purihin ang Panginoon. Meron na. Ay, nakakasensya na po talaga. Okay, so ayan, pasensya na po talaga mga kapatid. So ayan po, dadako na po tayo sa ating nightlife devotion. Introduction. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay?
Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Night Live Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo at sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay, The Blind Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Night Live Devotion, Night Live Devotion, Night Live Devotion, Music show. Talk. Devotion, Music. Devotion, Devotion. Ayan. Yan. Magandang gabi sa lahat po ng naandyan sa ating YouTube channel ng The Blind Unity. Napakapalad po ng bawat isa kung naandyan po kayo at na makikinig ng salita ng ating Panginoon na ihahatid sa atin ng ating tagapagsalita. Welcome po muli kay Pastor JB. Yan. Ayan. At ngayon po ay atin pong Jervin. Sorry. Ayan. At ngayon po ay tayo nga po ay nandito sa ating night live devotion para tunghayan ang salita ng ating Panginoon at ang ayan, sabi nga ni ng aking kabiyak ay napakaraming mga pagsubok, no? Napakaraming pagsubok na talagang nagtatangka na pigilin ang ating night live devotion, pero ang Diyos ay makapangyarihan, no? Yan, magandang gabi muli sa inyong lahat. At sa pagbubukas po ng ating gawain na ito, ang night live devotion, tayo po na ay mananalangin, At pangunahan po tayo sa panalangin ni Brother Vincent. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating mahal na Panginoon para sa gabing ito sa kanyang pagpatnubay at paggabay sa ating Panginoon naming mapagmahal. Kami po ay humihingi ng patnubay at ng iyong gabay para sa aming gawain tuwing Huwebes ng gabi, ang aming weekly night life devotion. Nawa ang lahat ng mga nakikinig at nanonood nito ay iyong gabayan tungo sa iyong mga gawain at kanilang isa puso at isa isip ang lahat ng kanilang maririnig dito. Ito po ay pagpupugay sa iyong mga nagawa, sa iyong mga salita at sa iyong mga pagpapala. Maraming salamat po, aming mahal na Panginoon.
Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos, no? At dahil sa ating mga panalangin, tayo po ay nagiging mapagtagumpay. Ayan, purihin ho ang Panginoon sa gabing ito. At bago pong muli sa pagpapatuloy ng gawain ng ating Panginoon, ay napakahalaga po na siyempre kasama yung awit, no? Kasi yung awit ay papuri sa ating Panginoon. Kaya po, tayo po yung makakarinig ng isang makalangit na awit, dadalhin sa atin na ating kapatid na si Brother Ray Mendoza. Music opening songs of Ray Mendoza. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain in life we bring. There's no other hope that I can live upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, keep me taking right direction. Take your road. Lead me, Lord, I never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Don't leave me alone. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda po ng inawit ng ating kapatid na si Brother Ray Mendoza. Ano? Talagang kailangan po na sa paglakad natin sa mundong ito. Ano? Kasi tayo po ay
bilang manlalakbay. Tayo po lumalakad sa mundong ito, pero kailangan po na sa ating unahan ay naandun ang ating Panginoon at sinasamahan tayo sa ating paglakad. Yan, purihin mo ang Panginoon. Dahil po sa ating paglakad sa mundong ito, kung ang Diyos po ang ating kasama, mayroon po tayong pagkatagumpay at hindi tayo matitisod anuman ang ating dadaanan. Ngayon po ay dumako po tayo sa salita po ng Diyos, no? Yan, sige, papakilala po siya ng ating host. Ayun, magandang gabi muli sa ating lahat, no? Magandang gabi muli sa ating mga kasama sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page kasi atin po itong dadalhin ang ating night live devotion na ito. At magandang gabi sa ating kapatid na minamahal, ang ating pastor, isa sa mga pastor ng Valley of Praise. None other than, let's welcome our dear Pastor Jervin Enriquez. Magandang gabi po sa lahat ng sumusuporta sa ating The Blind Unity. Yes po, magandang gabi, devotion. Pastor. Magandang gabi po, brothers and sisters. At purihin po ang Panginoon. Sa yaman ng kanyang habag at biyaya ay tayo po ay naritong muli upang magbahagi ng salita po ng Panginoon. Yes po, amen. Amen po. Ako po ay nagpapasalamat una po sa lahat dahil may talagang kinagagalak po na aking puso ng papurihan ng Diyos na banal sa ating buhay sa pamamagitan ng ganitong pagkakataon na iniaabot niya, at ako po ay naniniwala na hanggang patuloy tayong nakikinig at sumasampalataya sa salita ng ating Panginoon ay tayo po ay nasa patungo sa magandang at mabuting kalooban ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Hello po. Sige po, Pastor. Okay na po. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Opo. Okay po. Sige po. Maraming salamat po at sa mga nakikinig. Tayo po muna ang lahat ay sandaling manalangin. Sa pang-umpisa po ng ating gawain, ang ating night live devotion, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at ina-acknowledge po namin na kayo po ay sumasa amin at gayon din po Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya mo na ginagawa mo sa aming buhay. Ikaw po yung may taas sa gabing ito. Ang dalayan ko, O Diyos, sa aming salita mo na aming pagbubulay-bulayan ay kausapin mo po kami sa pagkakataon na ito at ikaw po yung maghari sa aming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. Yes po. At ipagpaumanhin niyo po at ako po ay galing sa 2 araw na karamdaman. Actually, kahapon lang po, kagabi lang po ako naging maganda ang pakaramdam ko sa biyaya po ng Panginoon at tayo po ay malakas at nakakapaglingkod na po. Hindi naman halata, Pastor, parang parang gumanda lalo ang boses. Purihin po ang Panginoon sa ating buhay. So, ang ating po pagbubulay-bulayan ngayon is yung, una po sa lahat is yung, bago ko po ibigay yung word na ibinigay sa atin ng Panginoon, sa ito is yung, magbalik tanaw lang po muna tayo sa Genesis na kung paano po ang ating Panginoong Diyos ay nilikha ang sanlibutan bago tayo mga tao. Noong sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1 na magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag at naghati
ang liwanag at gabi, nagkaroon ng liwanag at gabi, nagkaroon ng langit at lupa, at nagkaroon ng mga lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon ay totoong nangyayari. Ngayon po, nais ko lang pong makita natin na ang Panginoon, ang ating Diyos po ay bukod sa siya ay makapangyarihan sa lahat, siya po ay sinasabi natin na Diyos na sa wikang English ay God of Order. Sa wikang Tagalog ay Diyos ng kaayusan. Inayos niya po ang lahat ng bagay bago likhain po tayong mga tao. At alam po natin na dahil lang sa pamamagitan ng kasalanan na pumasok sa sanlibutan, at kaya po tayo ay nahiwalay sa relasyon natin sa Diyos. Kung titingnan po natin na ang Panginoong Diyos ay patuloy at palaging gumagawa ng paraan upang tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Amin po. So, ang ating pong teksto ay magmumula sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Sa ikalawang kronika, isang verse lang po itong ating pagbubulay-bulayan po sa gabing ito. Ikalawang kronika, 7, verse 14. Basahin ko po muna sa English at bago ko po basahin sa Tagalog para po maintindihan natin lahat. Sabi po doon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sin and restore their land." Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ang sabi po doon ay, "Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ako, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin niyang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain." Purihin po ang salita ng Panginoon sa ating buhay. So, ang Panginoon Diyos po ay, sinabi ko nga po kanina, is God of Order. Siya po ay Diyos ng kaayusan. Talagang inaayos niya po ang ating buhay, ang pananampalataya, spiritual, inaayos niya. At ang Panginoong Diyos po ay nagbigay ng kung saan ay halimbawa ng kaayusan or pagiging order sa atin kung paano tayo tumatawag sa harapan ng Panginoon. Lalo na po tayong mga Pilipino, tayo po ay kilala sa pagiging makadiyos. Tayo po ay minsan na sabihin, magulat lang, anak ko po, Diyos ko po. O kaya naman ay makakita tayo ng mga hindi magandang aksidente sa daan. Naku po, Diyos ko po. Tayo, ganun po ang makadiyos tayong mga Pilipino. Pag nagugulat, Diyos ko po. So, ito po ay halimbawa ng Panginoon na kung paano po tayo lalapit sa Kanya. Sabi po doon, "Then if my people who are called by my name," sino po itong sinasabi na po? Ito po ang lahat ng banal na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Kasi po, hindi naman po natin siya paniniwalaan kung hindi naman po natin siya sasampalatayaan. At hindi rin naman po natin siya tatawagin kung hindi rin naman po tayo naniniwala sa Kanya, sa pagiging Diyos niya. So,
ang kinakausap po ng Panginoon dito ay lahat po ng tao na naniniwala sa Kanya. Ang sabi po dito sa kasunod ay, will humble themselves. Pag po tayo ay lumalapit sa Panginoon, dapat po ay taglay natin ang ating sarili na laging naroon yung ating kapakumbabaan. Alam niyo po, ito yung nawawala sa panahon ngayon. Hindi na itinuturo yung pagiging mapagpakumbaba. Kinakailangan kung ano yung ginawa sa iyo, ganun din ang gagawin mo sa Kanya. Pero kapag pag-aaralan po natin ng Biblia, sinasabi po ng Biblia is kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, istaglay natin yung kapakumbabaan. Kung titingnan po natin sa Genesis chapter 3, balik po tayo ng kaunti, na nung nagkasala ang tao, si Eva at si Adan, ang Diyos ang unang humanap sa kanya. At ngayon, matapos niyang hanapin ang tao po ay nagtago. Nung sinabi ng Diyos na, tao, nasaan ka? Hinihintay po ng Diyos na ang tao ay magpakumbaba. Hinihintay po ng Diyos na tayo ay magpakumbaba. So tuwing po tayo lalapit sa Panginoon, dapat po ay tayo ay nagpapakumbaba. Bakit po? Kasi po, kung wala ang kapakumbabaan, hindi po natin magagawa ang susunod. Sabi ko nga po is, ang ating Diyos ay God of order. Ano po yun? Yung manalangin. Ayan po, yun po yung totoong dahilan. No po, na kaya po tayo ay hindi nakakapanalangin dahil hindi natin alam kung papaano tayo magpakumbaba sa Panginoon. Nakakagulat po, ano po? Na ang isang bagay na itinuturo ng pananalangin ay ang kapakumbabaan na pag-amin na tayo ay makasalanan. Amin po? Amen. At ang isang bagay na itinuturo ng panalangin na tayo po ay walang magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Napakarami pong nananalangin sa panahon ngayon, pero po hindi po taglay ang kapakumbabaan. Mayroon pong isang kwento sa New Testament, sa aklat ng Lucas, na mayroong dalawang tao na nanalangin. Ang isa po ay Pariseo at ang isa naman po ay maniningil ng buwis, na ang sinasabi niya is, Panginoon, pinasasalamatan kita sapagkat ako ay hindi kagaya ng maniningil ng buwis na iyon na makasalanan. Ako po ay 3 beses nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ng ikapu sa lahat ng aking kinikita, samantalang ang maniningil ng buwis na iyon ay dinadagukan ang kanyang dibdib, hindi man lamang makatingin sa langit, at sinasabi sa kanyang sarili na, Panginoon, ako po ay mahabag ka sa akin, ako po ay isang makasalanan. So ang unang-unang kinakailangan na ating na ibinibigay ng Panginoon tuwing po tayo ay tatawag sa Panginoon is yung kapakumbabaan. Alam niyo po kung maraming tao ang marunong magpakumbaba po ngayon, lahat po ng tao is kaya po makapanalangin po ng nararapat. Ngayon po, balikan po natin yung ating teksto sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Then, if my people who are called by my name will humble ourselves and pray
So, pagkatapos nating magpakumbaba, tayo po ay mananalangin. Pagkatapos natin po manalangin, may sinabi po doon, and seek my face. Napakaganda po. Alam niyo po, may isa pong halimbawa na ibinigay ang Panginoong Jesucristo tungkol po dyan sa Matthew chapter 6, verse 6. Hayaan ko niyo po kung basahin ko po ng turo kung papaano po hanapin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? Sana po na nasusundan nyo ako. Sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 6, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama ng lihim at ang iyong ama nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. So, malinaw po na sinasabi na pagkatapos po manalangin ay hahanapin natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So, ibig sabihin po ito po ay intentional. Hindi po siya yung minamadali, yung para po naranasan na po yung mananalangin po tayo is yung bigla na po tayong inaantok. O kaya naman ay meron tayong gagawin. Kaya yung ating pong panalangin ay hanggang kisami lang. Minsan naman po ay yung pong tayo lang ang nakakarinig. So, pagkatapos po manalangin, yun daw po is kailangan nating seek my face. So, ano po yung order na ibinigay ng Panginoon? Kapakumbabaan, manalangin, at hanapin ang kalooban ng Panginoon. Maliwanaw po yan sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. At ito po yung pang-apat, and turn from their wicked ways. Naku po, pasensya po. Ito po ay salita ng Panginoon. Yung po daw hindi nating magagandang ginagawa ay kailangan po nating talikuran. Alam niyo po, magkaiba ang weaknesses sa wickedness hanggat hindi po natin na-identify sa ating sarili ang pagkakaiba po nito is patuloy po tayong mananahan sa kasalanan. Ang biyaya po ng Panginoon is binibigyan niya yung mga ganitong pagkakataon upang po ay maunawaan. Bigyan ko po kayo ng isang example. Yung po pagnanasa po. Pagnanasa na yung hinahanap ng ating katawan, ng ating laman. Yung sinasabi na lust of the flesh. Alam niyo po, kapag hindi, marami nagsasabi kasi na ito po ay aking kahinaan, dito kasi ako mahina. Pasensya na po kayo mga kapatid, dito po ako mahina. May mga tao po na nagsasabi ng ganun. Pero po, isa lang po yan sa mga wickedness na kinakailangan pong alisin sa ating buhay. Kaya po, ang una po dapat natin gagawin, magpakumbaba, manalangin, hanapin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay, and pang-apat po, turn from their wicked ways. Tingnan niyo po sa nangyayari po sa panahon natin ngayon. Kabi-kabila po ang corruption, kabila po ang nangyayari po sa ini-expose po ng Panginoon, yung mga wickedness. Example po is sa ating government. Well, madali pong magturo, kagaya po nung Pariseo na binabanggit ko kanina, pero isang bagay lang po na makakapagsabi na kapag tayo ay hindi nagpapakumbaba is yung palagi po nating tinitingnan yung ating sarili na mas mabuti sa iba. Nasabihin ng iba, tingnan mo sila, ang lalaki ng ninakaw, bilyon-bilyon, milyon-milyon. Pero tayo po kaya,
sa ating sarili. Ano po? So, yun po. Isang halimbawa po na meron po tayong pride sa ating buhay is yung kapag lagi po natin sinasabi na mas mabuti po ako kaysa iba. Tingnan nyo po. Ako po ay hindi mas mabuti kaysa iba. Hindi po dahil meron po akong titulo po na pastor, mas namukha po akong banal kaysa sa inyo. Hindi po ganoon. Ako po isa ring makasalanan na pinatawad po ng Panginoon. Ako po isang tao rin na patuloy na binabago din po ng Panginoon. At sa tulong ng biyaya at habag nga sa pag-aaral ng salita ng Diyos is natuturuan tayo sa pamamagitan po ng ano po yung una? Kapakumbabaan, panalangin, hanapin ang kanyang kalooban, at yung pag-iwas sa mga maling gawain na hindi nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Bakit po napakahalaga po ng apat na bagay na yan? Yung kapakumbabaan, panalangin, at hanapin ang kalooban ng Panginoon, at pati po yung pag-iwas sa mga mali nating gawain. Bakit po? Tingnan po natin yung susunod na sentence. Balik po ulit tayo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi po doon, I will hear from heaven. Yan lang po, itinig, sasagot, tutugon ng ating Panginoon. At sabi doon, and will forgive their sins. At sinabi pa ni Lord, and restore their land. Bakit kaya lupa? Bakit kaya lupa ang pagagalingin ng Panginoon? Kasi po, lahat po ng sumpa, lahat po ng kahirapan, lahat po ng wicked ways, lahat po ng wickedness, na andito po sa ibabaw po ng lupa. At yun po ang kailangang pagalingin ng Panginoon. Kung matatandaan po natin, in Genesis chapter 3, verse 17, pinaalis ng Diyos, matapos paalisin ng, bago paalisin ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden, ang sinabi po ng Panginoon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. So, hindi po tao ang sinusumpa, kundi po yung lupa. Bakit po kaya? Kasi po, nasa lupa ang lahat ng kinakailangan ng tao. Lahat ng kinakailangan, damit, pagkain, nasa ibabaw po ng lupa. So, kaya po natin nararanasan yung kahirapan, kasakitan, karamdaman, at lahat ng klase ng sakuna sa ibabaw ng lupa ay dahil po sa mga maling gawa ng tao. Pero, ang sabi ng Panginoon, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagagalingin tayo ng Panginoon. Kahit po tayo mga tao ay galing sa lupa, sa alabok. Pagagalingin tayo ng Panginoon sa ating mga pagsuway, sa ating mga kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng kanyang naisin. Alam niyo po yung kaisipan ng ating Diyos. Hindi po natin makasaklaw. Hindi po natin kayang unawain bilang mga tao. And then, kinakausap po tayo ng Panginoon, dahil na ikaw nakikinig, ikaw, ako, lahat po tayo nakikinig ngayon, na kung sino man po daw na, basahin ko po ulit, then if my people who are called by my name will humble themselves. Sa lahat po na nakikinig, lahat po ng maabot na mensaheng ito, let the spirit of humbleness reign in your hearts. So the Spirit of God will lead you how to pray. The Spirit of God will lead you how to seek His face. And the Spirit of God
will lead you to turn away from every wicked ways. Kahit po tayo ay nasa wicked generation. At ang ating pong panalangin ay diringgin ng Panginoon, pagagalingin ng Panginoon ang ating pong lupain. Kinakailangan po ng mga tao na lahat po na nananampalataya ay marunong po magpakumbaba, marunong po manalangin, hanapin ang kalooban ng Panginoon at talikuran ang mga kalikuan sa ating buhay. Let there be a righteous revolution sa ating buhay. Let there be a spirit of holiness. At dito po mag-uumpisa ang pagbabago sa ating buhay, sa ating tubo ng mga sarili, hanggang sa ating pamilya, sa ating barangay, sa ating bayan, at sa ating bansa. Ganun po kakapangyarihan. Ang hindi po ito tinuturo na ikaw, siya o ako, hindi po. Hindi po sa ating pumiuna mismo na nakikinig ng salita ng Panginoon. At purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe. At ang dalain po ay sa mga darating pang-araw, patuloy tayong kausapin ng Panginoon, patuloy tayong magpakumbaba sa Kanya, patuloy po tayong manalangin sa Kanya, patuloy po tayong hanapin ang Kanyang kalooban, at time will come. Sabi ng Panginoon, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yun po yung kalooban niya. Pero, tingnan po natin ang panahon. Tingnan po natin ang sitwasyon. Nasaan po ba tayo ngayon? Nasaan po ba yung ating kamalagayang spiritual ngayon? Nandun po tayo sa kagaya ng Pariseo na nananalangin, pero walang kapakumbabaan. Amen po. Kagaya po ba tayo ng Pariseo na nagbibigay ng ika po sa lahat ng kanyang presensya, pero wala pong kapakumbabaan? Hindi kagaya po tayo ng kahit po siya ay maniningil ng buwis, tax collector, pero inaamin niya po sa kanyang sarili na siya po ay makasalanan. Tayo po, ikaw at ako po ay makasalanan. Papuri po sa Panginoon. Magandang po sa ating lahat. To God be the glory. Ayan po. Yun po ang ating Panginoon. Napakaganda po, no? Ng salita ng Diyos na dinala sa atin ng ating mahal na Pastor Jervin, ano? Talagang napakahalaga po sa bawat isa ang masumpungan tayo na nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Dahil kung tayo po ay magpapakumbaba, ang biyaya po ng Diyos sa atin ay sasagana. Pansinin po natin mga kaibigan, mga kapatid, no? Yung tubig, saan ba nananahan ng tubig? Di ba? Sa mga mabababang lugar. Kaya ganyan din po ang biyaya ng ating Panginoon. Kung sino man ang mayroong mapapakumbabang puso, sigurado pong may pagpapala at sasagana ang biyaya ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ano? At ngayon po ay hello. Bago po tayo magwakas, gusto ko pong ipanalangin ang bawat nakikinig. Yes po. At sa susunod po, yung mga prayer request po, pwede po dun sa ilagay sa comment section. Yes po. At patuloy po nating suportahan ang ganito pong gawain. Amen. At paki-like and share nyo rin po. At maraming salamat po. At bago po ako magwakas sa panalangin, nais ko po ng pasalamatan po ang The Blind Unity.
purihin po ang Praise the Lord. Diyos na buhay sa ating buhay. Salamat po. Sige Pastor, po. Ako po. mayroon po akong pray. Apo. Patuloy po nating ipanalangin ang yun nga ang ating mga kapatid na nakaranas ng hirap sa lindol at Yes. syempre yung mga nasawi na ang pamilya ng mga nasawi ay kahit na masakit ay matanggap nila ng maluwag ang kalooban ng Diyos sa kanilang Amen. buhay. At tayo po'y magpa-pre-request sa anak ni Pastor Ian na si Apo. Yang. At patuloy din po natin ipapanalangin ang kalusugan ng pangangatawan ni Pastor Jervin, Pastor Ian, Pastor Juji, sa lahat ng mga team ng Valley of Praise at mga bawat isa sa atin. At syempre po si Prince sa kanyang continuous na pagpapagaling. Ayun po, Pastor. Yes po. At yun ding parating na bagyo natin, pagbagyo, Pastor, pakisuyo na lang po rin na isama natin sa ating panalangin. Praise the Lord. Sige po, go ahead po. Yung bulkan na Taal na sabi ni Admin Ray ay nagbabadya. No, nawa ay kung loobin man yang kung ano ang kalooban ng Diyos, ay sana po ang lahat ay Sige po. pag-ingatan. Okay po. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Taglay po namin, Panginoon, yung mababang puso. At dalangin po namin, Lord, yung Yes, Jesus. pagsama mo, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon, na Amen. narinig sa sanlibutan. Panginoon, hindi po namin alam ang mga bagay na nangyayari sa mundo. Isa lang po ang alam namin. Kami po, Panginoon, ay mahal mo at nagtitiwala sa iyo. Panginoon, sa mga sakuna, sa mga lindol, at sa pagbabadya na bulkang Taal na nararanasan ngayon ng aming bansa, Panginoon, taglay po namin, Lord, yung pangako mo na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Alam po namin na ikaw, o Diyos, ang may kontrol sa lahat ng ito. Marahil po, Panginoon, ito ay kaparaanan mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay patuloy na lumapit sa iyo. Yes, Dalangin mo, Lord. o Diyos, Hallelujah. yung comfort mo sa mga lugar na apektado ng lindol, especially sa Cebu, yung pagyakap mo po, Panginoon, sa mga naulila, Amen. yung muling pagbangon at pag-asa ng dulot ng sakuna na ito. Yes, Alam oh po God. namin na ikaw ang Diyos na mahabagin, Panginoon, na hindi nagbabago kailanman. Kaya ang dalangin ko po, o Diyos, na makabangon, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasalanta, Lord, maging sa papalapit na mga bagyo pa na darating sa bansang Pilipinas. Lord, I pray in the mighty name of Jesus Hallelujah. that you're going to protect our nation, even our loved ones, Lord God, by the power of your Holy Spirit, Panginoon, na wala po, Panginoon, makapaghihiwalay sa pag-ibig mo, Panginoon, sa amin Amen. nananampalataya sa iyo. Panginoon, hindi po ang kasakitan, hindi po ang kawalan, hindi ang kahirapan, maging ang kamatayan, ang makapaghihiwalay. Walang sino man po, Panginoon. Kaya ang dalangin mo, O Diyos, ang gabay mo, Panginoon, sa aming bayan, sa aming bansa, sa mga kapatid namin, Panginoon, na nakakaranas ng kasakitan. Lord, we pray, Panginoon, for your divine protection. We apply the blood of Jesus in our nation, in our loved ones, Panginoon. Sinasaway namin ang anumang gawa ng kaaway sa aming bayan, sa aming bansa, sa aming mahal sa buhay, Panginoon. Patuloy ka po na kumilos sa buhay ng bawat mahal namin, Panginoon. Mahal po namin, Panginoon, ang aming bansa. Mahal po namin, Panginoon, ang aming bayan. Patuloy na gamitin mo, Lord, yung ganitong platform. Lord, I pray, Panginoon, na gisingin mo, Panginoon, yung mga yung pananampalataya, mga natutulog na pananampalataya, Lord. Buhayin mo, Panginoon,
hallelujah, Amen. ang kasabikan at kauhawan, Panginoon, sa iyong mga salita. Amen. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita na tanging kapakumbabaan at na may kasamang pananalangin at paghahanap sa iyong kalooban. At lahat ng ito, Panginoon, bibigyan mo, Panginoon, ng kagalingan ang aming Amen, Lord. Maraming salamat po. Dalayan ko rin, O Diyos, ang pagsama mo, Panginoon, sa buhay ni Pastor Ian, Lord. Lord, I pray, Panginoon, sa kanyang sa karamdaman ng kanyang anak, ang pagsama mo, Panginoon, we declare and we speak the complete healing. Jesus, you are Lord of Lords over the sickness and diseases. In Jesus' mighty name. Panginoon, samahan mo po ang iyong lingkod na ito. Tinataas po namin sila sa iyo. Maging, Panginoon, ang kapatid namin na si Prince. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, ang kompletong kagalingan ng kanyang lupang pangatawan sa pangalan ni Jesus. At Lord, Amen. sa mga nakikinig, abutin mo po, O Diyos, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang bawat anak mo, ang bawat nananampalataya sa iyo, Panginoon. Let there be a restoration, Lord God. Let there be a spirit of healing, Lord God, in Jesus' mighty name. Lord, salamat po, Panginoon. Kuhawin mo po kami, Panginoon, sa iyong mga salita, sa pananalangin. Yes, At Lord, hayaan mo po, Panginoon, na mataas ka, madakila ka, Panginoon, Amen, sa lahat Lord. ng aming ginagawa sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po. Hindi ka nagbabago, O Diyos. Hindi ka po nagbabago, Panginoon. Ikaw ay tunay, ikaw ay banal, ikaw ay Diyos, at ikaw ay makapangyarihan. Salamat po, Hallelujah. Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po, Panginoong Hesukristo, sa krus ng Kalbaryo, sa lahat ng ginawa mo, O Diyos, sa aming buhay. We bless you, we glorify you. I-bless mo rin po, Panginoon, ang The Blind Unity Official, Lord, at marami pang maabot ng Amen. kanilang ministeryo, ng ganitong ministeryo, Panginoon. Panginoon, alam po namin na ang bawat anak mo ay pinagkakaisa mo at inihahanda mo sa nalalapit mo ng pagbabalik. Kaya dalayan mo, Diyos, ang patuloy mong gabay sa amin, Panginoon. Salamat po. We bless you. In Jesus' name. Amen. And amen. God bless po. us. Yes, amen. Salamat, Pastor. Ayan, salamat sa iyo, Pastor Jervin. At ayan, ngayon po ay ibinibigay ko na po yung pagkakataon na ituloy na po ng ating host. Ayun po, maraming salamat muli, Pastor Jervin from the Valley of Praise. Ayun po, purihin ang Panginoon sa buhay ng ating mga pastor na ito at lalo na po sa ating abang lingkod ngayon, si Pastor Jervin. At syempre yung mga kasama niya, si Pastor Ian, Pastor Juji, sensya na po sa boses ko guys at ako'y napaiyak sa ating mga sitwasyon ngayon. At maraming salamat sa napakagandang mensahe na hatid ng ating Pastor Jervin. Again, maraming salamat po, Pastor. Sobrang karangalan po namin na mayroon pong willing to serve ng Word of God dito sa aming The Blind Unity Official at sa Night Live Devotion. Alo na po. Thank you po, Pastor. May God bless you always po sa inyong family at sa ating Valley of Praise. Thank you po. See you po, Pastor, sa ating next The Blind Unity Night Live Devotion. God bless po sa ating lahat. Papuri po sa Panginoon. Bye-bye po. Maraming salamat po, Pastor. Apo, Pasensya na po sa ating medyo late na pag-i-start. Okay lang po at napapurihan po natin ng Panginoon at wala pong makakahadlang sa kanyang gawain. Tuloy-tuloy po tayo. Pagpalain po. Sana po makakasama pa po namin kayo ng matagal talaga. Opo, para apurihan po ng Panginoon. Basta po sa tulungan natin ng Panginoon. Salamat po. Thank you so much po. God bless po. Thank you po. Thank you po. Yan po, mga kapatid. Maraming salamat muli sa ating butihing si Pastor Jervin Enriquez. At syempre sa aking mga partners sa The Blind Unity Team or The Blind Unity Group.
sa ating The Blind Unity Official dito sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Yan po, at salamat sa ating tagapanguna, ang ating chairman ng The Blind Unity, ang aking kabiyak, Roel Culiante, sa ating Vice President na si Jigs, sa ating President muna, na si Brother Remark Mendoza at sa kanyang butihing may bahay. Mega love shoutout na nandiyan sa YouTube channel. At syempre sa ating Vice President Jigs Jimenez Martinez. At Secretary nating si Secretary Giancarlo Soperales. Syempre, walang kayamanan kung wala ang taga-ingat yaman. Ang inyong abang lingkod, Lady MZ, at syempre ang ating auditor, Brother Rolando Cantera, ang ating mga PIO na masigasig, tagapaghatid na mga impormasyon mula sa ating The Blind Unity, no? Brother Vincent Ryan J. Nipomuceno, na nag-celebrate ng kanyang kaarawan kahapon. Belated happy birthday. May the good Lord bless you always and to your family. Of course, si Admin Rachel, ang kanyang minamahal. At ang ating counseling admin Erwin Domingo. Yan po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating religious program na ito, ang ating The Blind Unity Nightlife Devotion. At syempre po, Lord willing, magkita-kita po tayong muli sa next episode ng ating Nightlife Devotion. Sa ano na yon? Sa next Thursday, ano? Ano ba ngayon? October 2. So, next Thursday, di ko sure kung October 6. Basta next Thursday. Lord willing po, na magkita-kita po, magkakasama-sama po muli tayo. Kaya wag niyo pong kalimutan, wag kaligtaan na puntahan ang ating bahay na ito. Ang The Blind Unity Official. Ayun, YouTube channel. At syempre ang ating The Blind Unity Facebook page. No, makikisuyo tayo po ng pag-subscribe din po sa channel ng Valley of Praise, no? Antayin nyo sa comment section after ng live stream na ito at ipipin ko po doon ang kanilang YouTube channel. Okay, dahil lumalalim na po ang oras ng ating gabi at pinanalangin na lahat ni Pastor Jervin ang lahat na nais nating hilingin o hihilingin sa Panginoon ay naipanalangin na ni Pastor Jervin at ayan po ating i-claim at i-declare na iyan po ay mayroon ng katugunan. Padako na po tayo sa ating The Blind Unity Devotion outro. Pagtatapos at kasunod po nito ang makalangit na awitin mula sa inyong abang lingkod na ito. Pasensyahan nyo lang po ang boses ko at malat dahil sa daming mga nararanasang ambon at ulan. But still, God is good all the time and all the time, God is good. Ito po ang inyong admin Lady MZ, ang laging magsasabi sa bawat problema, pagsubok, hamon sa ating buhay, laban lang dahil ang Diyos ang ating laging katuwang.
The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at maipamumuhay natin ang ating mga natutunan. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang The Blind Unity Devotion, live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. Masusubaybayan nyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page. Upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado, paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon. Dito sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kapawaan magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kapawaan magpawalang hanggan. Pinupuri
sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong katawan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Maraming salamat, O Lord, sa lahat ng kabutihan mo, kadakilaan mo at sa iyong katapatan. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Okay po, at yan po ay nagtatapos ang ating Find Unity Night Live Devotion. Hanggang sa muli po mga kapatid. Maraming salamat po and may God bless us all always. May God bless us all always. Thank you po. Mm-hmm.